Natanggap mo na ba ang 13th month pay mo? Natanggap ko nung 22 ng December. Yes po, natanggap na nung first week po ng December. Opo, 23. Actually po, bago pa lang po ako sa work, kaya di pa ako nakatanggap ng 13. 1-1 pa lang po. Bukod sa mga selebrasyon ngayong huling buwan ng taon, isa sa mga nagpapasaya sa mga empleyado ay ang 13th month pay. Ngunit, bakit nga ba may ganito? Ayon kay Attorney Sigfred Bayod Jr., nakasaad sa batas na dapat bigyan ng employer ang kanyang empleyado ng 13th month pay. Under Presidential Decree number 851, dinefine lang yung 13-month pay na as 1/12 of the total basic salary earned by an employee within a calendar year. Basta yung salary niya sa isang taon, ipunin niyo sa isang calendar year, tapos i-divide ng 1/12. Nakasaad sa Presidential Decree number 851 na kailangang ibigay ito ng employer sa kanyang empleyado bago ang deadline nito ng December 24. Ito'y statutory benefit ng mga empleyado mula sa kanyang amo ngayong holiday season. Required makatanggap ng 13th month pay ang mga rank and file employees sa private sector na nagtatrabaho ng higit isang buwan sa isang kumpanya. Ngunit hindi lahat ng employer ay sakop ng Presidential Decree number 851. Una, government or any of the political subdivisions, pati mga GOCC. Pangalawa, yung bago even before the enactment of PD 851, nagbibigay na ng 13-month pay or its equivalent. Tapos pangatlo, yung persons in the personal service of another. Pang-apat, yung mga employer na ang bayad nila purely commission lang. Nakakatanggap rin ng 13th month pay ang mga pensyonaryong kabilang sa listahan ng Social Security System o SSS Employee Compensation Pensioners at Disability Pensioners. Nitong December 9, 2024 ay nai-release na ng SSS ang higit 32 billion pesos na 13th month pay para sa higit 3.6 million nitong mga pensioner. Samantala, maaari namang ireklamo ang isang employer na late o hindi nagbibigay ng 13th month pay. Pag hindi niya binigay yung 13 month pay on the day na nakalagay sa batas or totally hindi talaga nagbigay, pwede niyang isumbong yung employer niya sa DOLE. Kinukonsidera ng Department of Labor and Employment o DOLE na labor violation ang hindi pag-comply sa pagbabayad ng 13th month pay. Wala man itong criminal liabilities ay maaaring humarap ang employer sa sanctions o penalties na ipapataw ng DOLE depende sa laki ng halagang hindi nababayaran. Sinabi lang doon na pwede mong i-include yung non-payment ng 13-month pay doon sa monetary claims. Ang 13th month pay ay karagdagang financial support lalo na sa dami ng gastusin kapag sumasapit na ang holiday season. Kaya naman karapatan ng mga kwalipikadong empleyado na matanggap ito sa petsa na isinasaad sa batas. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.